Ang mga bundok at ang mga burol, malalaking bundok at mga maliliit na burol ay dapat maging mababa. Maging mababa. Ang tinutukoy diyan yung ating pride. Yung pride. Amen? Ibaba mo ang pride mo. Sinabi ng Biblia, pride goeth before destruction. Hindi malalaman ng isang mananampalataya na siya'y may pride na. Kahit ako, kahit kayo mismo sa sarili nyo, kahit sinong pinakamatalinong tao, hindi niya madidiscern na may pride siya. Hanggat hindi niya alam ang symptoms. Parang dengue yan. Parang coronavirus yan. Hindi mo malaman may coronavirus ka pag hindi mo alam ang symptoms. Ang dengue, hindi mo malaman bakit kayong anak ko nilalagnat. Bakit kayong anak ko nagkaroon ng batik-batik sa katawan. Hindi mo malalamang may dengue siya hanggat hindi mo alam ang symptoms. Amen? Ganon din ang pride. Kahit ako, kahit ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo malalamang may pride ka na dapat mong ibaba. Meron kang burol na dapat mong ibaba. Hanggat hindi mo alam ang symptoms of pride. Ano yung symptoms ng pride? I am the best. Magaling ako. Yung mapagmapuri ka, tinataas mo sarili mo, I am the best. Napakagaling ko. Pag ako hindi kumanta sa choir, magkakalat ang choir. I am important. Minsan tinatawag ka na, ayaw mo pang pumunta. Pa-importante ka pa. Minsan pag ayaw mong kumanta sa choir, hindi ka kakanta pag ayaw mo. Pag gusto mo, kakanta ka. Yan yung pa-importante. Lalo na pag yung ayaw mong nakalagay ka sa likuran, gusto mo lagi ka na sa unahan. Pag hindi ako nalagay sa unahan, naku, hindi na ako kakanta. Ang galing ko eh. I am important. Kailangan makita ako sa unahan. Yan ay pride. Yan ang symptoms. Tapos, pangatlo, yung I want to be served. Sa amin, ako ang amo. Sa amin, ako nag-uutos. Pag dito sa church, wag niyo kong utusan. Wag niyo ko ilagay sa minyan. I want to be served. Ayokong inuutusan ako. Gusto kong ako ang pinaglilingkuran. Gusto kong ako ang nag-uutos. Yan ang mga pride. Pag yan ang nasa isip mo, nakita mo yung pangalan mo dyan sa minyan, ayaw mong sundin, pride yun. Iniisip mo, ayaw mong utusan. Dahil gusto mo na ikaw ang pinaglilingkuran. Ayaw mong ikaw ang naglilingkod. Ayaw mong malagay sa duties. Gusto mo ikaw ang mag-uutos. Ayaw mong inuutusan. Gusto mo ikaw ang leader. Ang sabi ng Biblia, if you wanna be great in God's kingdom, learn to be a servant of all. Kami mga preacher, maminamahal, kaya namin magbalik sa paglilinis ng kubeta, paghugas ng pinggan, pagkuskus ng kaldero, kasi diyan kami nagsimula. Diyan kami nagsimula. Sa inyo ngang kaalaman, kung tutusin, ayaw ko ngang maging preacher. Napakahirap maging preacher. Mahirap maging preacher. Kaya mas pinakamagaan sa akin, pinakamadali sa akin yung nagkukuskus ako ng CR, pinakikinis ko yung toilet bowl, pinakikinis ko yung puwet ng kaldero, pinakikintab namin. Kami ang bumibili ng panggatong, kami ang nag-iigib, pinupuno namin yung ng tubig, yung drums, ganun ang aming trabaho noon. Kapag hindi ka dumaan sa number 1, hindi ka talaga magkaroon ng tinatawag na humility. Amen. Kaya sabi rito, let the valley be, let every mountain and hill shall be brought to low. Kaya nga kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, kalimutan mo kung sino ka at saka ano ka. Amen? Kahit supervisor ka doon sa bahay nyo. Supervisor ka sa opisina mo. Kung gusto mong pumasok sa langit, dito, pantay-pantay tayo, walang mataas, walang mababa. Lahat tayo yung mga anak ng Diyos. Pero pag nandito na tayo sa church, lalo na pag ikaw ay choir members, meron kang tungkulin, meron kang duties. Kung saan ka nakalagay na duties, gagawin mo yun.
Pantay-pantay nga tayo, pero may mga duties tayo. May mga naka-duty sa leader, sila magli-leader. Mayroon namang, sila naman ang mga members, natural. Bilang leader, uutusan ng leader yung mga members dahil nakalagay sila bilang leader. Amen? Dito lang ako nakakita, maminamahal, na walang gustong maging leader. Dito lang ako nakakita. Doon sa ibang outstation, talagang yung iba pa, nagpapakitang gilas pa doon sa preacher. Minsan yung iba, nag-under the table pa, nag-aabot-abot pa ng mga regalo para maging leader lang. Dito lang ako nakakita, nagtutulakan sa pagiging leader. Ayoko mag-leader, ikaw na, ayoko. Kung hindi pa lagay sa palit-palit. Kaya dito, ang leader dito, from January to December, iba-iba. Alternate ang leader. Bakit? Ang hirap pasunurin ng member. Ang hirap. Yun yung mga pride. Pride yan. Pag nilagay mo sa CR, ayaw sumunod. Pag nilagay mo sa duty, ayaw sumunod. Sila nasusunod. Kaya yung mga leader, ayaw ko maging leader. Ang ginawa ko, ayaw nyo maging leader, lahat kayo maging leader. Lahat sila naging leader. From January to December, iba yung leader. Palit-palit sila. Ayaw mag-leader Pati pa naman ako, gusto nyo ako pa rin ang lalagay dyan. Maawa naman kayo sa akin. Baka susunod na to, hindi nyo na ako makita. Amen? Yun yung tinutukoy sa Biblia, maminamahal, na the symptoms of pride. I am the best. I am important and I want to be served. Pero kung gusto mong pagdating sa karya ng langit, ikaw ang pararangalan ng Diyos. Sabi, ang nagpapakumbaba ay itinataas. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be a servant of all. Amen! Kaya nga kung may pride ka, sabi ng Biblia, every mountain and hill shall be brought to low. Hindi ka akit sa langit pag may pride ka. Si Satanas nasa langit na Nasa langit na siya. Si Satanas ang pinakamagandang umawit, pinakamagandang boses, pinakamagaling tumugtog. Lahat ng mga iba't ibang mga musical instrument, alam ni Satanas. Pati sa boses, siya ang pinakamagandang boses. Nasa kanya lahat ng talento. Magaling kumanta, magaling tumugtog, magaling sa lahat ng bagay, matalino, maganda, guwapo, lahat ng katangian, ipinagkalob sa kanya ng Diyos. Pero dahil sa pride, sabi ng banal na kasulatan, dahil sa iyong kapalaluan, dahil sa iyong kahambugan, sabi ng Isaiah 14 verse 12 to 15, ikaw ay ibinagsak ng Diyos hanggang sa kalaliman doon sa impyerno. Kaya kung si Satanas, nandun na sa langit, pinalayas pa, itinapon sa impyerno, tayo hindi pa nga tayo nakakapasok. Hindi pa nga tayo nakakarating sa langit. Papasok pa lang tayo. Yung nasa loob na, pinalabas pa Tayong hindi pa nakakapasok, lalong hindi tayo makapasok pag may pride ka. Amen! Ang sabi rito sa 1 Peter chapter 5 verse 5, ang ibig sabihin ng pride, yung mga taong hindi mong mapasunod. Ay yung mga kabataan, sabi, magpasakop kayo, magsisuko kayo sa mga mas matatanda sa inyo. Ang tinutukoy dyan, spiritually matured. Pag sila ang inilagay na leader, sumunod kayo sapagkat ang Diyos nagbibigay ng biyaya sa mapakumbaba. Pag ikaw ay mapakumbaba, pagpapalain ka ng Diyos. Pagpapalain ka. Naalala ko si Atty. Uy sa pastoran sa Maynila. Yan ay abogado de Campanilla. Wala pang tinalong kaso yan. Wala pang natalong kaso. De Campanilla. Gustong-gustong maging single squire. Sabi ng Mama Dir, sige, gusto mag-single squire? Actually, ang mga single squire dapat mga teenager, mga binata. Si Atty. Uy, medyo may edad na. Ang edad niya noon, siguro mga 50 plus. Gusto niya mag-single squire. Pwede naman, kasi single pa rin siya. Sabi ni Mama Dir,
dumaan ka sa paglilinis ng kubeta. Aba, abogado, nakakurbata, paring kuskus ng kubeta. Abogado, naglilinis ng kubeta, nagmama, tapos pinapuputi yung inodoro. Tapos, pag kumanta sa choir, kakanta ka sa choir, doon pa sa harap ng matangkad, paalang nakikita sa kanya. Ang tangkad ng katabi niya. Pero dahil sa gusto niya magpagamit sa Diyos, dahil sa mas mahalaga sa kanya ang pagpapagamit sa Diyos, hindi niya inisip kung sino siya, tsaka ano siya. Amen! Yun yung tinutukoy sa Biblia, maminamahal, na humility. Kung gusto mong umakyat sa langit, sabi rito, let the mountain and hill shall be brought to low. Magpakababa ka. Sabi rito, magpakababa ka. Basahin natin. 1 Peter chapter 5 verse 5. At dito, basahin natin ng Roma 12:16. Idagdag natin ito. Unang Pedro, Kapitulo 5, talatay 5. Gayon din naman, kayong mga kabataan ay magsisuko sa matatanda. Oo, kayong lahat ay magbigkis ng kapakumbabaan, na kayo'y maglingkuran, sapagkat ang Diyos ay sumasalangsan sa mga palalo, datapat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Roma 12, talatang 1 hanggang 2. Kaya nga mga kapatid, ipinamanik ko sa inyo. Hindi po, Roma 12:16. 12:16 na Roma. Magkaisa kayo ng pag-iisip. Huwag ninyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka. Amen. Amen. Huwag kayong magpakapantas sa iyong sariling haka. Ibig sabihin, huwag kang magpakatalino sa sarili mong kaalaman. Kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, pantay-pantay tayo dito. Huwag mo sabihin, summa cum laude ka, magna cum laude ka, mas marunong ka sa nag-uutos sa iyo. Huwag ganun sabihin. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling kaalaman. Sapagkat ang tunay na pantas sa harapan ng Diyos, yung nagpapasakop, yung nagpapakumbaba, yung sumusunod sa utos ng mahal na Panginoon. Amen! At sabi rito, maminamahal, 1 Peter chapter 5, verse 5, gayon din naman kayong mga kabataan ay magsisuko sa mga matatanda. At kayong lahat ay mga bigkis ng kapakumbabaan. Kayo-kayo ay maglingkuran sapagkat ang Diyos ay sumasalangsang sa palalo na dapat nagbibigay ng biyaya sa mapakumbaba. Amen? Dapat meron tayong tinatawag na pagsunod. Meron tayong tinatawag, maminamahal, na obedience, yung humility, submission. Kasi kung walang submission, kung wala tayong sinusunod na nangunguna, ay lahat tayo gusto maging leader. Lahat tayo gusto maging leader. Amen? Pero kung meron tayong submission, sabi ng Biblia, kayong mga kabataan, magpasakop kayo sa mga mas matatanda sa inyo. Kayong lahat ay maglingkuran sa kapakumbabaan. Kayo-kayo'y maglingkuran sapagkat ang Diyos sumasalangsang sa mga palalo na dapat nagbibigay ng biyaya sa mapakumbaba. Mas pinagpapala ng Diyos ang mga mapakumbaba. Diyan makikita ng Diyos yung humility mo pag yung kahit doon sa eskwelahan nyo, ikaw ang leader ng school nyo, ikaw ang matalino, pinaka-president ng school nyo pagdating dito, ikaw ngayon ang inuutusan, ikaw ngayon ang sumusunod, yun, dun mong maipapakita ang iyong pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Sabi, lalo kang bibigyan ng biyaya. Sapagkat binibigyan ng Diyos ng biyaya ang mapakumbaba. Merong tinatawag na submission. Kung sino inilagay na leader, pag hindi ka nagpapasakop dyan, ikaw na ang pinakamayabang na tao sa balat ng lupa. Pag hindi ka nagpapasakop, pag wala kang submission, merong pinuno, merong nangunguna sa bawat gawain. Pag hindi ka sumusunod yan, ikaw na ang pinakamayabang na tao sa balat ng lupa. Ikaw ang rebellion, ang tawag sa'yo, rebelde. Kaya nga merong mga leftists may mga komunist So sobrang yabang nila, ayaw nilang magpasakop sa mga gobyerno. Kasi iniisip nila, mas magaling sila, mas karapat dapat silang umawak ng gobyerno, kaya ayaw nilang magpasakop sa mga politiko.
Iniisip nilang mas magaling sila, mas kaya nila. Yun ang kaya nagkaroon ng mga rebelde. Pero sa mata ng Diyos, sabi ng Biblia, huwag tayong magpakapanta sa sarili nating kaalaman sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya sa mga mapakumbaba. Kasi sinasabi ng Biblia, kung gusto mong makasama sa rapture, gusto mong maligtas, sabi ng Biblia, let every mountain and hill shall be brought to law. Ang bawat burol at bawat bundok, magpakumbaba ka. Ang mga bundok, ang bundok ng pride, ibaba mo. Ang burol, kung halimbawa, maliit pa lang yung pride mo, hanggat hindi pa lumalaki yung pride mo, putulin mo na yan. Magpasakop ka na sapagkat nagbibigay ng biyaya ang Diyos sa mga mapakumbaba. Amen. Dito sa Proverbs 22 verse 4, pride is a terrible sin. Ang pride, napakalaking kasalanan yan. Kala mo napakasimple lang yan. Kung si Satanas nga nasa langit na, pinalayas pa because of pride. Tayo, hindi pa nga tayo nakarating sa langit. Kumbaga sa under observation pa tayo. Pwede tayong papasukin at pwede tayong hindi papasukin at papasukin. Pero pag sumusunod tayo, mga minamahal, meron tayong submission, number 1 tayong papasok. Sabi, at ang pagliligtas ng Diyos ay makikita natin. Sabi ng talata na basa natin. Basahin natin ang Proverbs 22 verse 4, mga minamahal. Ito'y malaking kasalanan. Pride is sin. Dito po sa Kawikaan, chapter 22, verse 4. Ang kagantihan sa pakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan at karangalan at buhay. Amen. Amen. May gantimpala sa mga mapakumbaba at may parusa sa mga ma-pride, maminamahal. Sabi rito, by humility and the fear of the Lord are riches and honor and life. May kayamanan, may gantimpala at may karangalan sa mga lumalakad ng mapakumbaba. Amen. Kaya nga, sabi rito, to whom would she rededicated our lives? Kanito natin dapat muling ialay ang buhay natin, ang ating sarili. Maminamal, sabi rito, Romans chapter 12 verse 1, sabi diyan, by the mercies of God, that ye may present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Ialay natin sa mahal na Panginoon. Muli nating ialay, muling magkaroon tayo ng renewal of our vow. Muli nating ihandog, muli nating isipin, maminaman na parang nagsisimula uli tayo. Parang baguhan na naman tayo. Parang baby in Christ na naman tayo. Talagang kung dati mga baby in Christ tayo, napakainit natin sa mahal na Panginoon. Sabi rito, i-renew natin yun. Hindi baling magsimula tayo uli kaysa magpatuloy tayo sa mali. Hindi baling magbalik tayo sa una. Hindi baling magsimula tayo sa una kaysa magpatuloy sa mali. Magsimula ka uli sa una. Kalimutan mo ang pride. Kalimutan mo ang mga shortcomings. Kalimutan mo ang yung transgression. Kalimutan mo lahat ng mga bagay na naging hadlang sa paglilingkod mo sa Diyos. Sabi, at ang mga liko-likong landas, ituwid mo na. Sapagkat sabi ng Biblia, ang liko ay hindi magsipagmamana ng kaharian ng Diyos. Hindi pwede, maminamahal, na at the same time, naglilingkod ka sa Diyos, tapos gumagawa ka ng kasalanan. Ang mga liko, kaya nga dapat, sabi rito, the crook shall be made straight. Dapat, sabi nga, going straight. Going straight na ako. Amen. Sabi, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ang mga maglalasing, ang mga nakikiapid, ang mga nangangalunya, ang mga nagmumura, ang mga manlulupig, yung gusto lang lagi away, naghahanap lagi ng away, ang mga manlulupig, lahat ng mga sinungaling, sabi, ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng langit. Ang mga liko, kaya nga dapat, kung gusto mong umakit sa langit, going straight. Hindi pwedeng palikong-likong landas. Amen? Kindly, basahin muna natin to. 1 Corinthians 6, 9, and 10.
Dito po sa unang Korinto, Kapitulo 6, talatang 9 hanggang 10. O hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyusan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nang bababae, ni ang mga nakapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga pagtungayaw, ni ang mga manglulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Amen. Amen. Yan ang tinutukoy na liko-likong landas. Ang sabi na nga, nabasa natin kanina, maminamahal, the crook shall be made straight. Ang mga paliko-likong landas, idiretso mo na. Huwag kang sumur. Ang iyong mga sarili na pinakaalipin upang talima ay kay mga alipin na iyong inyong tinatalima. Maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging sa ng pagtalima sa ikapagpagiging matuwid. Sa 18, at yamang pinalaya kayo sa kasalanan ay naging mga alipin kayo ng katwiran. Amen. 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 Pinalaya tayo sa kasalanan, dapat maging alipin na tayo ng katwiran. Amen. Kaya nga, minsan maminamahal, napupulaan ang pangalan ng mahal na Panginoon na namamantsahan ang dakilang pangalan ng Diyos pagka ang mga Kristiyano'y naglilingkod sa mahal na Panginoon, ngunit bumabalik sa kasalanan. Kung kanino natin inihandog ang ating mga katawan, yun ang ating nagiging Panginoon. Kung inihandog mo sa kasalanan, ang Panginoon mo ay ang dyablo. Pero kung inihandog mo sa katwiran, sabi rito, inihandog mo ang iyong sarili sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya nga, kung nararamdaman mo, maminamahal, na parang hindi ka na lumalakad sa kalooban ng Diyos, hindi mo na nasusunod 100% ang kalooban ng Diyos, magsimula ka uli. Hindi masamang magsimula. Kailangan mo ng rededication. Inibaling magsimula ka uli sa simula. Huwag ka lang magpatuloy sa mali. Amen? Totoo yun na maraming mawawala sa iyo pag nagsimula ka uli. Pero ang malaga, itinatama mo na ang iyong pagkakamali. Amen! Tinatambakan mo na ang mga pagkukulang mo. Ang mga libis ay tatambakan. Ang mga burol, ang mga bundok, papatagin, magpapakumbaba. At sabi, ang mga ligo-ligong landas, itutuwid mo na. Magsisimula ka uli ngayon. Hindi baling magsimula ka sa una kaysa magpatuloy kang mali. Dahil pag nagpatuloy ka sa mali, doon ka sa dagat-dagatang apoy. Sabi ng Biblia, makitid at sabi, may daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo ay kapahamakan. Amen. Kaya anong gagawin? What will God do when Christian rededicate their lives? Sabi rito, ano ang mangyayari sa isang Christian kapag muli niyang inandog ang kanyang sarili sa Diyos? Sabi po rito, basahin natin 2 Chronicles 7:14, napakaganda ng pangako ng Diyos kung iaalay muli natin ang ating sarili sa mahal na Panginoon. Basahin natin 2 Chronicles 7:14. Ikalawang Kronika, Kapitulo 7, talatang 14. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, aking ang titinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Amen. 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 Yan na natin mamaya ang Jeremias 3:13 and 14. Sabi rito, maminamal, if my people, sino tinutukoy dyan? Tayo. If my people, which shall call by my name, tinatawag sa aking pangalan, tinatawag tayo sa pangalan ng mahal na Panginoon. Tayo Christian. Ang Diyos natin ay si Kristo. Tinatawag sa kanyang pangalan. Dala-dala natin ang pangalan ng Diyos. Dala-dala natin ang pangalan ni Kristo. We are Christian by deed and truth. Amen.
ang tawag sa atin ay mga followers, believers, learner of Christ. Kaya sabi, kung ang aking bayan ay na tumatawag sa aking pangalan ay magpakumbaba. Sabi, if my people which shall call by my name shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways. Hanapin ang mukha ng Diyos. Anong ibig sabihin ng mukha ng Diyos? Hanapin. Hindi literal. Hindi literal ang Diyos walang mukha. Ang Diyos ay Espiritu. Kasi sabi ng Micah 3:4, pag nagkasala ang Kristiyano, ang isang tao sa mata ng Diyos, ipipihit niya ang mukha ng Diyos sa atin. Hindi niya ibabaling sa pag nagkasala ka, mananalangin ka sa Diyos, yung mukha ng Diyos, ipipihit niya sa iyo. Tatalikuran ka, nakaharap ang Diyos sa iyo. Nung nanalangin ka, may kasalanan ka, ipipihit niya yung mukha niya. Tatalikod ang kanyang mukha. Pero ikaw, sabi, pag ikaw ay nagpakumbaba, sabi, if my people shall call by my name, shall humble themselves, nagpakumbaba ka, hinanap mo ang mukha ng Diyos. Amen? Sabi, and seek my face. Ibig sabihin, yung pagtalikod ng Diyos sa mukha ng Diyos, tinalikod niya sa iyo. Ibig sabihin, hanapin mo ang katwiran niya. Hanapin mo yung tama para yung mukha ng Diyos ibaling uli sa iyo. Habang hindi mo nalalaman ang pagkakamali mo at hindi mo napagsisiyan, yung mukha ng Diyos hindi niya iharap sa iyo. Yun ang ibig sabihin ng paghanap ng mukha ng Diyos. Hanapin mo ang kanyang mukha. Hanapin mo ang kanyang katwiran. Hanapin mo yung tama. Kung anong pagkakamali mo, kung anong pagkukulang mo, hanapin mo yun at ibalik mo muli. Seek my face and turn from the wicked ways. Tumalikod ka sa iyong masamang gawa. And turn from the wicked ways. Ang sabi rito, what will God do when Christians rededicate their lives? Then I will hear from heaven. Didinggin tayo mula sa langit. Amen. Then will I hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. Pati yung bayan natin, yung bansa natin, pati itong bayan ng Olongapo, dahil sa pagbabalik loob mo sa Diyos, pati yung bayan natin, maapektuhan ng pagbabalik mo sa Diyos. Pagagalingin niya pati yung bayan natin. Imagine, ikaw lang ang nagsisi, ikaw lang humanap sa mukha ng Diyos. Mga minamahal, tinalikuran mo ang iyong kasalanan. Sabi rito, pakikinggan ng Diyos ang iyong panalangin mula sa langit, patatawarin ka sa iyong mga kasalanan, at pagagalingin niya pa ang bayan mo. Amen! Yan ang ipagkakalob sa atin ng mahal na Panginoon kapag muli nating inaalay ang ating sarili sa Diyos. Sabi dito sa mga uling talata, Jeremias 3:13 and 14, sabi po rito, mga minamahal, tayong mga sabi, kilalanin mo lang ang iyong kasamaan na ikaw ay sumalangsang sa Panginoon. Kilalanin mo lang. Iyan ang simula ng tinatawag na rededication. Kilalanin mo ang iyong kasalanan sa Panginoon, mga minamahal. Tanggapin mo na ikaw ay nagkasala. Kilalanin mo, aminin mo na ikaw ay nagkasala sa harapan ng malapang na ikaw sumalangsang sa Panginoon Diyos. At sabi ng 14, at manumbalik, kayo'y manumbalik, kayong mga tumalikod na anak, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y asawa nyo. Asawa pala tayo ng malapanong, kaya pala gusto niya yung renewal of our vow. I-renew natin yung kontrata ng pag-aasawa natin sa Diyos. Basahin natin ang Jeremias 3:13-14. Yung talata na po sa ating beloved Azarets. Kindly, maganda na kayo dito. Dito po sa Jeremias chapter 3 verse 13 up to 14, kilalanin mo lamang ang iyong kasamaan na ikaw ay sumalangsang sa Panginoon mong Diyos at iyong ikinalat ang iyong mga kaugalian sa mga taga-ibang lupa sa ilalim ng bawat sariwang punong kahoy. At kayo hindi nagsisunod sa aking tinig, sabi ng Panginoon. Kayo'y manumbalik o tumalikod ng mga anak, sabi ng Panginoon. Sapagkat ako'y asawa ninyo at kukuha ako sa inyo ng isa sa isang bayan at dalawa sa isang angkan. At dadaling ko kayo sa Sayon. Amen. 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 Yan po
ang mga dapat nating gawin, mga minamahal. Sabi, kilalanin lamang natin ang ating pagsalangsang. Pag hindi mo kikilalanin, sabi ng Biblia, kung ipapayag mo ang iyong kasalanan, siya'y tapat at banal na magpapatawad. Ngunit, kung sinasabi mong wala kang kasalanan, ginagawa mong sinungaling siya. At ang katotohanan ay wala sa atin. Sabi ng 1 John 1:8 and 9. Ngunit kung kikilalanin natin ang ating kasamaan, na tayo sumalangsang sa Panginoon, at ang sabi, at kayo'y manumbalik, kayong mga tumalikod na mga anak, sabi ng Panginoon, tayo po, maminamang ay pakikinggan ng Diyos sa langit at patatawarin ang ating kasalanan, pagagalingin ang ating bayan. Tayo po tumayo, maminamahal, at minsan pa tayong mga minamahal, umawit, habang umawit tayo,